DeAndre Ayton mas lalakas pa pagbalik ni LeBron ayon sa mga analyst. At Luka Doncic at Daniel Gafford magsasama sa Lakers. Pero bago yan, marami nga ang bumilib sa naging performance ni DeAndre Ayton sa nakalipas na laro ng Los Angeles Lakers. Dahil halos lahat ng kanyang nakakatapat na big man ay kaya niyang ma-outplay. Ipinakita ni Ayton na hindi lang siya basta-basta sentro kundi isa sa mga pinaka-epektibo at maaasahan pagdating sa depensa at rebounding. Sa bawat laro, tila muling bumabalik ang kumpiyansa at dating porma niya bilang first overall pick noong 2018. Marami ang naniniwala na unti-unti na niyang pinatutunayan na kaya niyang maging isa sa mga pinakamagaling na big man sa kasalukuyang NBA. Gayunman, ayon sa isang analyst, hindi pa raw ito ang peak o tugatog ng tunay na laro ni DeAndre Ayton. Anya, mas makikita pa natin ang kanyang buong potensyal kapag bumalik na si LeBron James sa lineup ng Lakers sa nalalapit na laban kontra Utah Jazz sa darating na Nobyembre 19. Kilala si LeBron bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro pagdating sa pick and roll at alley-oop plays, bagay na siguradong makatutulong kay Ayton na mas mailabas pa ang kanyang kakayahan. Tulad ng kanyang naging tandem kay Anthony Davis, tiyak na magiging mabisa rin ang kombinasyon nila ni Ayton. Bukod dito, mas magkakaroon si Ayton ng maraming pagkakataon na maging libre sa ilalim ng ring. Dahil sa atensyon na ibibigay ng depensa ng kalaban kina Austin Reeves, LeBron James at Luka Doncic, mas maluwag ang magiging espasyo ni Ayton para makakuha ng mga madadaling puntos at opensa sa paint. Inaasahan ng marami na mas magiging dominante siya sa mga susunod na laro, lalo na sa pagbabalik ni LeBron. Sa ngayon, tila nasa tamang direksyon ang karera ni DeAndre Ayton, at kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro, maaaring muling maramdaman ng buong liga ang presensya ng isa sa mga pinakakompletong big man sa NBA. Samantala, kung ang Los Angeles Lakers ay may magandang standing na yon sa Western Conference, kabaliktaran naman ang nangyayari sa Dallas Mavericks. Habang patuloy na umangat ang Lakers sa likod ng kanilang 7-2 record at sa MVP caliber na laro ni Luka Doncic, tila bumabagsak naman ang performance ng Dallas na may kartadang 2-6 sa simula ng 2025-26 NBA season. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paghina ng Mavericks ay ang mga injury na tumama sa kanilang mga key players tulad nina Anthony Davis at Kyrie Irving, at ang kanilang rookie sensation Cooper Flagg naman ay hindi pa rin mahanap ang tamang rhythm sa kanyang unang taon sa liga. Bukod sa mga injury, nakadagdag din sa problema ng Dallas ang hindi magandang shooting performance ni Klay Thompson na kasalukuyang nasa isa sa pinakamalalamig na yugto ng kanyang karera. Ayon pa sa mga ulat, may mga tensyon umano sa loob ng Mavericks locker room. May mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari sa pagitan ng ilang manlalaro at coaching staff, dahilan upang lalong maapektuhan ang chemistry ng koponan. Sa katotohanan, usap-usapan na rin na maaaring mag-request ng trade si Klay Thompson kung hindi agad maaayos ang sitwasyon ng team. Sa kabilang banda, tila kabaliktaran ang nangyayari sa Lakers. Sa ilalim ng pamumuno ni Luka Doncic, nagiging isa sila sa mga pinakamainit na koponan sa West. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, may interes umano ang Lakers na makuha si Daniel Gafford. Bagaman hindi pa raw nasa panic mode ang Dallas, maraming team na ang nagmamasid sa kanilang galaw, kabilang na ang Lakers na matagal nang may interes kay Gafford. Kung magpapatuloy ang paghina ng Mavericks, posibleng mag-trade sila ng ilang key players bago ang trade deadline sa Pebrero. Sa ngayon, itinuturo ng mga taga-subaybay na malaking posibilidad ang reunion ni Luka Doncic at Daniel Gafford sa Los Angeles, bagay na maaring magpalakas pa sa frontcourt rotation ng Lakers. Habang naghahanda ang Lakers sa kanilang 5-game road trip, malinaw na ang dalawang koponan ay nasa magkaibang direksyon. Ang isa ay umaakyat sa tuktok ng Western Conference, habang ang isa naman ay naghahanap ng paraan upang makabangon mula sa maagang pagkadapa sa season.